so glad na naging open si dating Pangulo natin to attend the hearing. No? But at this point in time, I don't think we're going to invite him sapagkat napakarami ng iimbitahan namin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte bibigyan ng sapat na respeto at paggalang kung haharap sa quadruple committee hearing. Siguro malaman natin once na nakuha natin yung mga dokumento. Pero siyempre sa ngayon talagang focus lang muna kami dito sa mga nahuli namin ng mga foreign nationals. Aligasyong may politiko na umano'y nasa likod ng ni-raid na illegal Pogo Hub sa Pasay City. Inaalam pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. There are a lot of things and I want to remove the politics from the PNP. I want to make it a merit-based system on who gets promoted and who doesn't. Politika at palakasan sa Philippine National Police, nais na alisin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Malaking hamon para sa bagong Interior and Local Government Secretary na si John Vic Remulla ang haharaping pamumuno sa kagawaran. Sa kanyang unang araw sa pwesto, batid ni Secretary Remulla na walang easy o madali sa DILG dahil malawak ang trabaho at sakop nitong mga ahensya. Tukoy na rin ang kalihim ang mga issue o bagay na dapat niyang unahing tutukan, kabilang ang anyay zero casualty sa darating na eleksyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. The entire job is a challenge. There are no easy days in this job. If you deal with 1,600 municipalities, several hundred cities, several thousand policemen, jails, it's not every day is a challenge and every day is a day of improvement. So there are no easy days. Tatlong bagay ang nais na pagtuunan ng pansin ng bagong Interior and Local Government Secretary na si John Vic Remulla. Sa kanyang unang araw sa pwesto, sinabi ng bagong upong kalihim na uunahin niya ang digitalization ng mga transaksyon sa lokal na pamahalaan para mabawasan ang korupsyon. Making it easier for the citizenry to reach the local government, not through going the formal channels. For the last 100 years, it hasn't changed. Tao pupunta sa munisipyo, magbabayad ng amilyar, kukuha ng permit. We have to start moving towards the digital age. And we have to start a common platform to pay their fees, to pay their taxes, and to get whatever permits they can. It will minimize corruption. Sa aspeto naman ng peace and order, nais ni Secretary Remulla na i-centralize ang sistema sa nationwide 911 response. As of now, everything is piecemeal. Nasa Quezon City, iba sa San Juan, iba sa Makati. Gagawa tayo ng unified 911 system na. We are setting the terms of reference for that and we expect to bid it out by July next year para codified na and unified para sa buong bansa. We will start with the urban areas and then the major tourist areas. At sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sinabi ng kalihim na siya mismo ang personal na magsasara sa mga ito. As far as I am concerned, I will get all the list of POGOs and I will personally lock them down one by one personally. Sinabi rin ni Secretary Remulla na aalisin niya ang politika at palakasan system sa Philippine National Police. There are a lot of things and I want to remove the politics from the PNP. I want to make it a merit-based system on who gets promoted and who doesn't. Nangyayari kasi ngayon palakasan diba? And I've tried my best in my province. Sagot naman ng PNP, may pulisiya na sila para maresolba ang issue sa palakasan para makapwesto.
Dito po sa sinasabi po na palakasan po na ang PNP naman po ay may mga existing policies po para po maiwasan nga po nitong mga palakasan, particularly sa promotion po at pagde-designate po ng mga particularly mga senior officers po natin. Meron po tayong existing senior placement and promotion board na mula po yan sa national headquarters, regional headquarters to make sure yun lamang pong mga competent and qualified officers po ang nailalagay po doon sa mga key positions. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bibigyan niya ng karapatan ng mga mayor na mamili ng mga chief of police na nais nilang ipwesto sa kanilang bayan. In my experience, and I will share with you, doon ako na pinakahirapan ng governor ako. In my first 3 terms as governor, I was never given a chance to choose who my provincial director was. Pasayain sa akin ng Chief PNP, o ito sa'yo. Wala akong magawa. I will respect the rule now of giving it the mayor a chance. Sinong gusto doon? Sinabi naman ng PNP, may batas na sinusunod ang pambansang pulisya kung saan maaari lamang mamili ang mga alkalde sa pangalan na isusumite ng PNP para maging hepe ng pulisya sa kanilang lugar. Provided din po sa existing laws po natin na yung ating mga local chief executives ay binibigyan din po ng poder para mamili po based po doon sa shortlist na isinusumite po ng PNP kung saan pwede po silang mamili doon po sa ibibigay po nating pangalan. But as much as possible po, ini-insulate po natin ang PNP lalo na po sa political influence sa pagtatalaga po. So ang PNP naman po is open to discuss this with our new SILG. Sa seguridad naman ang mga tatakbo sa susunod na halalan, sinabi ni SILG na pag-aaralan niya kung maaaring pasamahan sa police mobile ang mga kandidato na mag-iikot upang maiwasan ang karahasan at matiyak ang payapang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala umanong natanggap na ulat na merong illegal na aktibidad ang Pogo Hub na nasa Island Cove sa Cavite ayon sa Presidential Anti-Organized Commission o PAOK. Gayunman, ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, voluntaryo na itong isasara kasunod ng mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal na ang mga POGO operations sa bansa bago matapos ang 2024. Ito ang balita ni JP Nunez. Walang illegal na reports about Island Cove. No? Legal po siya at kami naman ay uma-action lahat kami kapag mayroong mga illegal na nakikita. Hindi katulad ng mga Pogo Hub sa Bamban-Tarlac at Porac, Pampanga na merong mga illegal na aktibidad gaya ng torture, ang Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite, legal ang operasyon. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, wala umano silang natatanggap na ulat na merong pang-aabuso o anumang illegal activity sa Island Cove. Una nang pinaghinala ang sangkot sa illegal pogo ang operasyon sa Island Cove kasunod ng ginawang mga raid sa ibang Pogo Hub sa bansa. Ayon sa PAOK, magandang balita na suportado ng bagong talagang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang gagawing crackdown sa mga pogo sa Cavite. We're very happy doon sa ibinigay na commitment ni SILG para dito sa problema nito. Kasi malaking bagay po ito sa lahat sa amin. Sa panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nito na nakausap niya ang may-ari ng Island Cove at nangako itong voluntaryong ititigil ang POGO operation sa December 15. Dating pagmamay-ari ng pamilya Remulla ang Island Cove pero naibenta na ito sa isang Filipino-Chinese businessman. Kausap ko na sila kahapon dahil because it's in my home province and the property used to be owned by my family. They will close down December 15 for good. Mandato ng administrasyon na maipasara ang lahat ng POGO operation sa bansa bago matapos ang 2024. Ito'y dahil sa mga nadiskubring illegal na mga aktibidad sa mga POGO hub na ni-raid ng mga otoridad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaalam pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang alegasyon na umano'y mayroong politikong nasa likod ng niraid na illegal na pogo sa Pasay City kamakailan. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz, sa ngayon ay hindi pa nila nakikita ang mga dokumento sa loob ng nasabing pogo. Kailangan pang mag-apply ng bagong search warrant para siyasatin ang loob ng mga computer, cellphone at mga dokumento sa loob ng niraid na pogo. Yung National Bureau of Investigation, sila yung mag-a-apply ng search warrant yan para makuha na natin yung mga computers na ginagamit sa scamming, pati yung mga ibang cellphones doon na ginagamit din sa scamming at yung ibang bagay, especially mga dokumento. Sa ngayon, wala pang mga ebidensya na magsasabing mayroon ngang involved na politiko sa likod nito. Siguro malaman natin once na nakuha natin yung mga dokumento. Pero siyempre sa ngayon talagang focus lang muna kami dito sa mga nahuli namin ng mga foreign nationals. Bantay sarado naman ng mga tauhan ng PAOK ang nasabing illegal na Pogo Hub. Tinitignan din ng PAOK ang posibleng ugnayan ng illegal na Pogo sa Pasay sa niraid na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga dahil isa sa mga nahuli nila ay galing umano sa Pogo sa Porac. Nagpasabi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang humarap sa House Quadruple Committee hearings kaugnay sa sinasabing extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hiling lamang ng former president, sana ay makatuturang mga tanong lamang ang ibato sa kanya ng mga mambabatas. Tiniyak naman ng komite na pauunlakan nila ang kondisyong ito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ang topic natin on Friday at 10 a.m. is the EJK, para ma-wrap up na natin itong EJK. Kasi yun nga, sunod-sunod lumalabas kasi mga witnesses, at dahil dito, mukhang merong mga developments na mangyayari. Issue sa extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte ang pagtutuunan ng pansin ng House Quadruple Committee o Quadcom sa susunod nitong pagdinig. Nakatakda ang ikawalong public hearing ng Quadcom sa Biyernes, October 11. Natuwa ang Quadcom sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong dumalo sa pagdinig kung maiimbitahan sa umano'y kaugnayan nito sa extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga mambabatas, hindi nila inaasahan ang gagawing pagharap ng dating presidente sa pagdinig. I'm so glad na naging open si dating Pangulo natin to attend the hearing. But at this point in time, I don't think we're going to invite him sapagkat napakarami ng iimbitahan namin. Although kasi itong ating mga list of invited resource persons for Friday, ito ay naisip na namin I think kung di ako nagkakamali about a week ago. So, at marami pa namang mga susunod na pwede nating maimbitahan. Ayon naman kay Representative Barbers, kung pahihintulutan nilang humarap sa pagdinig ang lahat ng nagpaabot ng willingness o kahandaang tumestigo sa EJKs, baka abuti ng 20th Congress ang Quadcom hearings. Subalit bilin sa kanila ni House Speaker Martin Romualdez maging masusi sa investigasyon at tiyaking may mga panukalang batas na mabubuo upang tugunan ang issue sa EJKs, gayon din sa suliranin sa illegal drug trade at illegal pogos. Hanggat maaari rin, kailangang matapos ang Quadcom investigation sa adjournment ng 19th Congress. Ang instruction sa amin ni Speaker ay to be thoughtful about the investigation to make sure that merong mapoproduce na remedial legislation. Siyempre, kung kayanin na matapos ito bago umabot sa adjournment naman ng Congress. Samantala, ayon kay Congressman Barbers, nakakita na umano ng probable cause ang Department of Justice
upang magsampa ng kaso laban kina dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at National Police Commissioner Edilberto Leonardo. Kaugnay ito ng pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga noong 2020. I think the OJ has already found probable cause to initiate the filing of a criminal charges against Leonardo. So yun ang pagkakaalam ko. Sina Garma at Leonardo ang itinuro ng whistleblower na si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na nagbigay ng kill order laban sa abogado at retiradong general na miyembro ng PMA Class of 1983 dahil sa umuning koneksyon sa operasyon ng iligal na droga. Subalit lumalabas sa investigasyong ipinapatay ang abogado dahil sa nalalaman nitong katiwalian at irregularidad sa PCSO sa ilalim umano ng pamumuno ni Garma. Inihayag ito sa uling pagdinig ng Quadcom noong September 27, 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Bureau of Immigration na malapit na nitong mabuo ang tunay na istorya sa pagpuslit sa bansa ni Alice Go at mga kasama nito noong Hulyo. Ito'y matapos lumabas sa kanilang investigasyon na posibleng sumakay ng eroplano sina Go papuntang Malaysia na taliwas sa kwento ng mga ito na nagbangka sila para makaalis ng Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na ang BI sa Malaysian authorities para matukoy ang sinakyang eroplano pati na ang crew na tumulong kina Go. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa ngayon po, yan po ang binabacktrack natin. We have already sought information from Malaysian authority to see kung ano yung aircraft na sinakyan niya. From there po, backtracking tayo ano yung mga iba pang modes of transportation na maaari po niyang ginamit. Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration ang bawat biyahe at ginamit na sasakyan ni na-dismiss Mayor Alice Go at Sheila Go palabas ng Pilipinas noong Hulyo. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, nakakuha sila ng impormasyon na sumakay sa eroplano sina Go papuntang Malaysia. Taliwas ito sa kanilang kwento na sumakay sila ng bangka at ilang beses nagpalipat-lipat hanggang sa makarating sa ibang bansa. Ang impormasyong ito, inihayag ng BI sa pagdinig ng Senado kahapon sa mga isyung kinasasangkutan ni Go at ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa hiwalay na panayam ng UNTV, sinabi ni Sandoval na base sa impormasyon mula sa Malaysia sa pamamagitan ng back-channeling, posibleng sa Kuala Lumpur International Airport lumapag sina Go gamit ang isang private plane. Po sa ating analysis, mukhang malabo po na isang major international airport or seaport ang ginamit niya dahil i-check po natin lahat ng mga manifest ng mga aircraft na umaalis po mula July 1 to 20 at wala po tayong nakita any departure nila from aircraft and seacraft po na in-inspect ng Bureau of Immigration. So what we believe po ay maaaring gumamit po ito ng private aircraft sa isang pribadong airstrip upang makaalis po ng bansa illegally. Lumabas din sa investigasyon na peke ang stamp ng kaniyang pasaporte sa sinasabing pagpasok nila sa Kota Kinabalu sa Sabah. Ang kaniyang stamp na nagsabi na siya ay dumating sa Kota Kinabalu sa Sabah ay peke. So ang sinasabi po nito ay eroplano po ang mode of transportation niya papasok po ng Malaysia. Ang tingin po natin ay rekta po galing Pilipinas papuntang Malaysia ito. At hindi nag-pass through any other country dahil wala pong ibang annotation or entry from other countries itong sinaalis ko. Ayon sa BI, kakaunti na lamang ang kanilang binabacktrack sa ngayon. Kaya tiwala silang malapit nang mabuo ang tunay na kwento sa likod ng pagpuslit ni Go. I'd like to say po na malapit na tayo kasi kalahati po ng storya ni Alice Go is proven na we've seen more light ngayon doon sa storya. So tingin po natin, konti na lang, we would be able to complete the entire picture. Tingin ng BI, hindi lamang isa o dalawang tao ang tumulong kina Go dahil hindi naman basta-basta makakakuha ng pribadong eroplano para makaalis ng bansa.
This is a priority of the Bureau of Immigration kasi nakikita natin na this is a security concern, a major security concern, and we are prioritizing investigating this matter. Hindi rin iniaalis ng BI ang posibilidad na may mga tauhan silang sangkot sa insidente. Babala ng ahensya mahaharap sa patong-patong na kaso ang mga mapapatunayang tumulong kina Go. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masyado pa umanong maaga para sabihing makatutulong ang mga impormasyong ibinibigay ni Mary Ann Maslog o Jessica Francisco sa ginagawang investigasyon sa kaso ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Dr. Winston Casio, sa ngayon ay nakakagulo lang ang mga pahayag ni Maslog. Gayunman hindi sinasantabi ng ahensya na maaaring may alam talaga ito sa mga nasa likod ng illegal pogo operation na kinasasangkutan ng dismissed Banban Mayor. Si Maslog ay humarap kahapon sa pagdinig ng Senado kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa mga illegal na pogo hub sa bansa. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang tumulong siya upang mapasuko si Alice Go at mapabalik sa Pilipinas. Too early to tell Too early to tell. Baka mamaya meron nga naman talaga siyang masasabi. Pero it will really depend on how good an investigator or interviewer you are to ferry out the truth, if any. Ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigasyon. Inaprubahan na ng Commission on Elections o COMELEC-ANBAC ang rekomendasyon ng kanilang Law Department na formal na sampahan ng kasong kriminal na material misrepresentation si dismissed Mayor Alice Go. Kaugnay ito sa pagsisinungaling umano ng dating alkalde sa kanyang Certificate of Candidacy o COC ng tumakbong alkalde ng Bamban noong 2022 elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa Tarlac Regional Trial Court nila iniihahain ang kaso. Pero hihilingin din nila na ilipat ang venue ng paglilitis dito sa Maynila. Kilala ang Tarlac na baluarte ni Go para maiwasan ang anumang bias sa proseso ng paglilitis. Kung sakasakali, pinag-iisipan na rin namin kasama ang Law Department ang pagpa-file ng motion later kung dapat ipalipat yung venue ng trial kung sakaling mag-proceed na tayo sa trial. Anong remedyo niya? Hindi po para sa akin pamanggaling yon, nasa kanyang mga abogado na kung ano ang kanilang naiisip na paraan para po dyan. Nagsimula na ang pagpupulong ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Lao People's Democratic Republic. Kabilang sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunod sa rule of law at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Magandang gabi, Nel. Ano pa ba ang mga importanteng issue ang tinalakay ng Pangulo? Yes, yun ang pagpapanatili nga ng kapayapaan sa rehiyon ang kabilang sa mga binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga dinaluhang mga pagpupulong ng ASEAN leaders dito sa Lao PDR. Sa ambush interview kay Pangulong Marcos, sinabi niya na sa kanyang mga intervention sa mga pagpupulong ng ASEAN leaders, binigyan diin niya ang pagsunod sa rule of law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ang mga isyong ito ayon sa Pangulo ay detalye pa niya sa mga susunod na araw. No, I didn't specify the details, but that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general theme, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Kabilang sa mga dinaluhan ng napulong ni Pangulong Marcos ay ang plenary session ng ASEAN retreat session at ang pagharap ng leaders sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA. Bukod kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga pumunta dito sa Lao PDR ay sina Brunei Darussalam Sultan Hassan al-Bolkiah, Malaysia na Prime Minister Anwar bin Ibrahim, Singapore Prime Minister Lawrence Wong, Thailand Prime Minister Petongtan Shinawatra,
Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, Cambodian Prime Minister Hun Manet at ang Vice President ng Indonesia. Mamaya naman na June ay dadalo ang Pangulo sa ASEAN and Business Summit kung saan siya ay naman ay guest speaker dito. At magbibigay tayo ng iba pang mga detalye kaugnay nga dito sa dadaluhan niyang mga engagement pa mamaya dito sa ASEAN Summit dito sa Lao PDR. June. Nel, may nabanggit ba ang Pangulo sa nangyaring pangaharas na naman ng China kamakailan sa mga barko ng BIFAR? Wala pang nababanggit ang Pangulo ukol dyan at hindi niya nabanggit itong mga issue na ito dito sa interventions. Sinabi nga ng Pangulo na wala siyang particular pang mga tinutukoy dito sa mga insidente o recent development dito sa West Philippine Sea. So ang kanyang mga panawagan lang dito sa mga interventions na sinabi ng Pangulo base doon sa ambush interview ay dapat ang lahat ay sumunod doon sa international law. June. Pero kasama ba sa mga intervention na sinasabi ng Pangulo itong mga nagpapatuloy na naval military drill dito sa bansa kasama ng mga kaalyado ng Pilipinas, Nel? June, sa ngayon, inaabangan pa natin yung iba pang mga detalye dito sa mga interventions. Sabi nga ng Pangulo kanina nung na-ambush interview natin ay nasa 4 na interventions lamang yung kanyang mga inihayag dito sa ASEAN Summit. At kumbaga ito ay general statement lamang. At yung ibang mga detalye, yun yung ating mga aabangan. Pero yung mga particulars ay wala pa tayong mga ideya. Pero sa mga base doon sa ating mga pagtatanong, base doon sa impormasyon doon sa loob doon sa nangyaring summit, ay yun nga, in general statement, yung pagsusulong ng kapayapaan sa region. Particular na din na tinutukoy dyan ng Pangulo, yan dyan sa South China Sea. Yun. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobilization ng government assets para sa ligtas na paglilikas ng mga Pilipino sa gitna ng tumitinding kaguluhan sa Middle East. Kasama sa mga plano ang paghahanda ng chartered flights o paggamit ng C-130 upang mai-repatriate ang ating mga kababayan mula doon. Ito ang balita ni Joan Nano. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut. Bagaman abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits kanina, nagpatawag pa rin ito ng virtual meeting sa mga opisyal ng pamahalaan ukol sa gagawing paglilikas sa mga Pilipino sa Middle East. Ito'y sa gitna pa rin ng lumalalang gulo doon, partikular na sa Israel at Lebanon. Ipinag-utos na ni PBBM ang mobilization ng lahat ng government assets para ligtas na mailikas ang ating mga kababayan na naiipit ng kaguluhan sa Middle East. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng pamahalaan, sinabi ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat ng paraan para mai-evacuate ang ating mga kababayan, mapabiyahe man sa himpapawid o paglalayag sa karagatan. I asked to speak to all of the concerned agencies para malaman kung paano natin iuwi ang mga Pinoy na naipit ngayon sa Lebanon. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na kabilang sa mga inihahanda nila para sa repatriation ang pagkakaroon ng chartered flight o di kaya ay ang paggamit ng C-130. Yung pag-uwi, habang nagsasalita tayo ng mismo, right now, government officials, including myself kanina, we're briefing the President because we're looking for other options. Kung kailangan mag-charter ng flight, magpadala ng C-130, all options kinoconsider, pero ano dapat ang best option? Ang isang posibilidad, dalhin sila sa neighboring place sa Europe, tapos galing doon iuwi, padala ng charter flight. So, ayan utos siya, bring them as soon as possible, and also bigyan sila ng assistance para maingganyo umuwi. Tiniyak naman ng DFA ang pagpapaabot ng tulong pinansyal at iba pang ayuda mula sa gobyerno para sa mga kababayan nating ire-repatriate mula sa Middle East.
Well, yung isa po, pag umuwi, bibigyan sila dapat silang assistance. And standard yan, pag umuwi, all of government approach, bibigyan silang financial assistance at saka yung reintegration. So ginagawa ng DMW, OWA, tapos pati ibang agencies like DOH, DSWD, kasama dyan. Pati yung embahada, under DFA, binibigyan sila ng financial assistance kung talagang walang pera doon. Sa Biyernes ay inaasahang uuwi na sa Pilipinas ang nasa 150 mga Pilipino mula sa Lebanon na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na mai-repatriate na. Muli namang pinayuhan ng DFA ang ating mga kababayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa embahada sakaling mayroon silang kaanak sa Lebanon na hindi nila makontak. Maaari silang tumawag sa hotline ng OWA sa numerong 1348. Pwede ring magpadala ng mensahe sa DFA Messenger sa Overseas Filipino Help o direktang tumawag sa Embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa numerong +967 708 58086. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi na ni Governor Ron DeSantis ang mga toll sa mga bahagi ng Florida upang tumulong sa mga paglikas dahil sa Hurricane Milton. Kabilang ang mga kababayan nating Pilipino sa Florida ang pinalilikas dahil sa paparating na Major Hurricane Milton sa estado na tinatayang magla-landfall bilang Category 4 sa Tampa Bay areas. Ito ang balita ni Lim Perez. You should be executing your plan now. If you're going to get out now. Lumikas na ang libo-libong residente mula sa Tampa Bay area at mga karatig na lugar ilang oras bago ang inaasahang pagdating ng Hurricane Milton sa west coast ng Florida. Ayon kay Florida Governor Ron DeSantis, mabuting lumikas na ang mga tao bago pa tumama ang malakas na bagyo. Kasalukuyang nasa Category 5 ang Hurricane Milton. Ngunit inaasahang hihina ito sa Category 4 or 3 bago maglandfall sa Florida. Gayunman, magiging mapanganib pa rin ito sa buhay at maaaring magdala ng lagpas sa 7 feet na storm surge, pagbaha at hanging may lakas na aabot sa 165 miles per hour. Sa latest na storm tracker model ng US Hurricane Center, posibleng maglandfall ang bagyo sa Sarasota, Florida, hating gabi ng Miyerkules local time. Nakataas na ang emergency orders sa 11 counties ng Florida at pinaghahanda ang mga naninirahan dito sa power outage at mag-imbak ng pagkain at tubig para sa isang linggong posibilidad na paglikas kung kinakailangan. Isang kababayan natin na si Alexander Angeles na nakatira sa St. Petersburg, isang isla sa Tampa Bay, ang lumikas upang maging ligtas mula sa Category 5 na bagyo. Maaga po kaming inabisuhan sa St. Pete, Tampa na lumikas within 36 hours dahil direct hit po kami ng Milton, ng Hurricane Milton. Last week po dadaan lang ng Hurricane Helene, nakakalat pa ang mga gamit sa mga kapitbahay namin at nakalubog pa sila sa baha. Bagamat hindi kami nasa zone na para mandatory evacuation, ay umalis na rin kami kasi maraming magliliparang mga gamit doon kung sakasakali. Kaya lumikas kami, nandito kami ngayon sa Coral Spring which is 200 miles away. Hinikayat naman ng Philippine Embassy to the United States sa mga Filipino at Filipino-Americans na lumikas at patuloy na maging alerto sa anumang evacuation orders ng pamahalaan. Ayon sa US statistics, mahigit sa 155,000 Filipinos at Filipino-Americans ang naninirahan sa Florida. Mahigit sa 18,000 sa mga ito ay nasa Tampa Bay areas, isa sa mga lugar na posibleng maglandfall si Hurricane Milton. Kinansela na ni US President Joe Biden ng biyahe nito sa Germany upang tutukan ng back-to-back hurricane disaster sa bansa sa loob lamang ng isang linggo. We're still surging resources in North Carolina, Georgia, South Carolina, Florida, Tennessee to respond to Hurricane Helene. And it's real. The impact is still there. And we're going to leave, we're not going to leave until the job is done. It's going to take time. And before it's over, it's going to take tens of billions of dollars to get it done. Dagdag naman ni Governor DeSantis na mabilis na naihanda ang mga disaster resources ng estado matapos ang pakikipag-usap nito kay President Biden at inaasahan ng otomatikong pagdedeklara ng state of major disaster sa estado sa oras na maglandfall ang bagyo.
I've also spoken to the president and the FEMA administrator. We've had our request approved for pre-landfall. We will get a landfall major disaster declaration approved once the storm hits. Ayon sa National Weather Service, si Hurricane Milton ay mabilis na lumakas sa loob lamang ng kulang 24 hours bago maging ganap na Category 5 na pinakamataas na ranking ng Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale na ginagamit upang alamin ang lakas at bilis ng hangin ng isang bagyo. Inaasahan nitong kikilos pasilangan ng Florida bago lumabas ng Atlantic Ocean. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsara ang ilang energy companies sa Tampa, Florida bilang paghahanda sa paparating na bagyong Milton. Kasama rito ang Kinder Morgan na nag-shutdown ng kanilang Central Florida pipeline system at mga fuel terminal sa Tampa. Tigil operasyon din ang Citgo at Buckeye sa kanilang mga pasilidad sa Tampa. Ayon sa mga kumpanyang ito, sinuspindi nila ang kanilang mga serbisyo upang maiwasan ang pinsalang dulot ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Huling namataan si Hurricane Milton, 520 milya o 840 kilometers timog kanluran ng Tampa. Taglay ang pinakamataas na hangin na umaabot sa 155 miles per hour. Inaasahang mananatili ang lakas ng bagyong Milton habang papalapit ito sa kanlurang bahagi ng Florida. Aalisin na ng Brazil Supreme Court ang ban sa social media platform na X. Nakasaad sa desisyon ni Justice Alexandre de Moraes na ipinag-utos na niya ang immediate return ng mga aktibidad dito sa bansa matapos magbayad ng multa. Base sa statement, umabot sa $5.1 million ang fine sa social media giant. Sumang-ayon na rin aniya ang kumpanya na mag-appoint ng local representative base sa nire-require ng batas. Hinarang ni Moraes ang pag-access sa platform na pag-aari ni Elon Musk pagkatapos itong tumanggi na iban ang ilang profile na itinuturing ng gobyerno na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa 2022 Brazilian presidential election. May aasahang bawas singil sa kuryente ang mga customer ng Meralco ngayong buwan. Base sa inilabas nilang pahayag, may nakikita silang posibleng pagbaba ng generation charge sa October billing. Bunsod umano ito ng mas mababang wholesale electricity spot market o WESM charges. Gayunman, wala pang inilabas na estimate ang power distributor kung magkano ang magiging bawas sa bayarin sa kuryente. Problema pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang pagkakaroon ng supply ng kuryente. Base sa datos, mahigit 4 na milyong sambahayan pa sa iba't ibang lugar sa bansa ang wala pa ring serbisyo nito. Kumpiyansa naman ng Department of Energy o DOE na mabibigyan na ang mga ito ng serbisyo pagsapit ng 2028. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. As of June 2023, an estimated 4,214,018 households were without electricity throughout the Philippines. Government's latest target is to reach total electrification by 2028. Inungkat ni Senador Risa Ontiveros ang National Household Electrification Project ng pamahalaan. Kasabay ito ng pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of Energy o DOE para sa taong 2025. Alinsunod ang proyektong ito sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng serbisyo ng kuryente ang lahat ng sambahayan sa buong bansa. Sinimula ng proyektong ito noong 2023 at nakatakdang makompleto sa pagtatapos ng termino ng Pangulo sa 2028. Ayon kay Antonio Mariano Almeda, Administrator ng National Electrification Administration o NEA na isang attached agency ng DOE, patuloy ang pag-usad ng proyekto para sa nalalabing mahigit 4 na milyong bahay na wala pang kuryente. Ngunit nakararanas sila ng mga hamon sa pagkakamit ng kanilang mga taunang target simula pa noong nakaraang taon. Due to lack of government subsidy, of which 9% was only granted to us last year, the 91% target for 2024, we made our computations. We can only, with available budget, we can only achieve 89.36%.
As of 2023, 89% na ng sambahayan sa bansa ang may serbisyo na ng kuryente. 3% dapat ang nadaragdag kada taon para matapos ang target nila na 100% household electrification sa buong bansa sa 2028. Sa kabila ng kakulangan sa budget, sinabi ng NEA na nakapag-a-adjust naman sila upang matapos sa itinakdang taon ang National Household Electrification Project. We are progressing on the 5-year plan, 89%, 2023, 91%, 2024, 94%, at 2025, 97% at 2026, and 100% at 2027. Sa kasalukuyan, umaabot sa 3.1 billion pesos ang panukalang budget ng DOE para sa taong 2025. Mas mataas ito sa ibinigay na pondo sa ahensya para sa taong 2024 na umaabot lang ng 2.7 billion pesos. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng budget ay ang pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDE. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot sa mahigit 43,000 na individual at grupo ang naghain ng kandidatura para sa 2025 national and local elections. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, mababa ang bilang na ito kumpara noong 2019 at 2022 elections. Sinimula na rin ng COMELEC ngayong araw ang pagsala sa mga COC upang matukoy kung sino sa mga ito ang maituturing na nuisance. Ito ang balita ni Dante Amento. Sadya pong talagang naging napakatahimik. Kakaiba ang pangyayaring ito sapagkat kung ikukumpara ng mga nakaraang filing natin ng candidacy. Matagumpay at payapa, ganito inilarawan ng Commission on Elections ang 8 araw na paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga nais tumakbo sa 2025 national and local elections. Sa pagtatapos ng COC filing kahapon, umabot sa kabuuang 43,033 aspirants na individual at grupo ang nagpahayag na nais makilahok sa darating na halalan. Mababa ito kaysa bilang na 44,801 noong 2019 midterm polls at 47,583 noong 2022 elections. Sa datos ng COMELEC, 184 aspirants ang para senador at 190 naman sa party list group o organization. Dagdag pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinakamarami sa mga naghain ng kandidatura ay mga lalaki na nasa 33,652. At ang kababaihan ay 9,381. Lumalabas po, yung nag-file na 33,652 ay 78.20%. Inuulit ko po, 78.20% ng lahat na nag-file ng Certificates of Candidacies. At ang kababaihan naman ay 21.80% doon sa 9,381. Sa mahigit 43,000 na naghain ng COC, 18,280 lamang na bakanting posisyon ang kanilang pupunan. Matapos ang COC filing, sinimulan na nila ngayong araw ang proseso para masala ang mga tumakbong aspirant at unahin nila ang mga tinatawag na nuisance aspirant. Maaaring ihain ang isang petisyon para ideklarang nuisance ang isang kumakandidato 5 araw pagkatapos na makapaghain ng kanyang COC. Sa ilalim ng COMELEC Rules of Procedure, maituturing na nuisance kung ang layo ng pagtakbo ay upang kutsain o guluhin ang proseso ng eleksyon, ulituhin ang mga botante o kaya hindi tunay o sinserong kumakandidato. To me, it's really more seriousness to serve and hold public office. At kung paano yung seriousness na yon, hindi mo makikita sa isang pagkakataon na final mo lang ang candidacy. You have to have a background checking of the candidate. Yun ang dapat ginagawa din ng aming law department. Paliwanag ni Garcia, maingat sila sa pagdeklarang nuisance sa isang aspirant. Nilinaw din ito na hindi batayan ang kawalan ng financial capacity o pondo para sabihing nuisance ang isang kumakandidato dahil wala naman sa requirement na kailangang mayaman ito. Hindi nangangahulugan na ang suot na damit ay simple lang, payak. O sabihin mo nang nakatsinelas, tinanong pa nga kami kung pwedeng payagan na nakatsinelas pumasok. Wala naman nakalagay sa konstitusyon na bawal nakatsinelas o wala nakalagay na dapat naka-t-shirt lamang or what para mag-file ng candidacy. Dagdag pa ng komisyon, hindi rin pwedeng batayan na ideklarang nuisance ang isang kandidato kapag wala siyang political party na kinabibilangan o kaya hindi kilala o sikat. Target ng COMELEC na marisolba ang lahat ng nuisance cases sa susunod na buwan.
Samantala, inihayag ng COMELEC na may dalawang grupo o paksyon ng Workers and Peasant Party o WPP ang nagsumite sa kanila ng authorized signatories. Isa sa grupong ito ay tumakbo si KOJC leader Apollo Kibuloy. Dalawa po ang natanggap namin na authorized signatory, isang Tolentino wing at isang Arias wing. Base po sa aming pagkakatingin, yung binabanggit niyo pong personalidad, ang kanya pong certificate of nomination ay pirmado ni Mark Christopher Tolentino. Una nang sinabi ng Arias wing sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Attorney Sani Matula na hindi nila inendorso o wala silang binigay na Certificate of Nomination and Acceptance o CONA kay Kibuloy. Sabi ni Chairman Garcia, reresolbahin muna nila kung sino talaga sa dalawang grupo ang may karapatan na mag-issue ng CONA. Nangyari na ito sa kaso ng PDP Laban kung saan ang grupo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte o COSI Wing ang kinilala na lehitimong grupo. Hinihintay ng komisyon na may maghain sa kanilang petisyon na posibleng ipakansila ang isang signatory na naisumite sa kanila. Kapag ka po mali yung CONA, then therefore independent candidate, yung isang kandidato. Yun po yung magiging rule natin. So, tingnan po natin, pine-verify lang namin kung sino talaga yung authorized signatories. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na ang paglikha ng trabaho at kabuhayan ang nararapat na maging plataporma ng mga kakandidatong senador sa darating na 2025 midterm elections. Base sa resulta ng latest Pulse Asia Survey, lumabas na 57% ng mga Pinoy ang nagsabing kabilang dapat ang livelihood generation at financial literacy sa plano ng mga tatakbong senador. 44% naman ang naniniwala na dapat tutukan ang investment-led economic growth. Samantala, 41% naman ng mga Pilipino ang naniniwalang paglaban sa korupsyon ang dapat na maging plataporma ng mga senatorial aspirant. Isinagawa ang survey mula September 6 hanggang 13 ngayong taon mula sa 1,200 respondents. Mariing kinondena ni Senator Risa Hontiveros ang paghahain ng kandidatura ng religious leader na si Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Hontiveros na sana ay magkaroon naman ng kaunting hiya si Kibuloy. Tinuligsa rin nito ang pagkakaroon ni Kibuloy ng lakas ng loob na kumandidato sa eleksyon gayong nahaharap ito sa patong-patong na mga kaso gaya ng human trafficking, child abuse at isang sospek na matagal nang nagtago sa batas. Bagaman karapatan anya ng bawat isa na tumakbo para maglingkod sa bayan, tiwala pa rin ang senadora na may sapat na kaalaman ang mga Pilipino para gamitin ang ating karapatan na maghalal ng mga lider na hindi gaya ni Kibuloy. Samantala, tumanggi naman si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na magbigay ng komentaryo sa issue. Dadagdagan ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Kasunod ito ng nangyaring barilan sa pagitan ng supporters ng mayoralty aspirants sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, 6 ang naitalang biktima sa insidente. Isa sa mga ito ang binawian ng buhay habang isa naman ang kritikal ang kalagayan. Kaugnay nito, nilinaw ni Fajardo na hindi pa naman maituturing na election-related ang insidente dahil hindi pa nag-uumpisa ang election period. Gayunman, posible anyang irekomenda ang lugar upang mapabilang sa areas of concern. Well, this will be considered definitely because kasama po dun sa parameters kung ang isang area po ay meron po tayong reported ng mga occurrence po ng politically motivated incidents po, including during the current election na time po, ay definitely makakasama po tong areas na ito, at least doon po sa level po ng yellow category kung saan ang nakalagay po doon ay election areas of concern kung saan there is an existing intense political rivalry,
meron po tayong occurrence ng suspected politically motivated incidents at of course, yung pong mga possible proliferation po ng loose firearms and of course, yung mga local threat groups po doon sa area. Hiniling ng ilang senador sa Department of Agriculture sa budget hearing na gumawa ng karagdagang programa kaugnay sa animal welfare. Bukod pa ito sa anti-rabies vaccination program at paglaban sa African Swine Fever o ASF. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi ba itong problema natin sa ASF mukhang matagal-tagal pa? Hindi, I think dapat siguro baka mas maganda na may line item na specific for ASF kasi mukhang it will be an ongoing concern itong problema sa ASF. Dapat higit na bigyang pansin. Ito ang sinabi ni Senator Binay kaugnay sa issue ng African Swine Fever o ASF na nananatiling issue sa bansa. Dahil kasalukuyan kasing ibinabawas ang mga gastos sa ASF mula sa Quick Response Fund o QRF, reserbang pondo na ginagamit sa panahon ng sakuna at kalamidad. Sa pagdinig sa budget ng Department of Agriculture o DA kahapon October 8, sinabi ni Senator Binay na dapat tukuyin ng kagawaran ang lahat ng gastusin na kaugnay ng ASF bilang hiwalay na item. Siniguro naman ng DA na sa susunod na pagdinig sa budget ay mailatag na ito. Kaugnay nito, target ng madalain ng ahensya ang pagbabakuna sa mga baboy dahil paliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Constante Palabrica, wala pa sa 1,000 ang nababakunahang baboy. Dahil may mga kulatilya o para sa pagbabakuna na nagdi-delay nitong ating pagbabakuna. Saan ho galing yung kulatilya? Ito ay dito sa memorandum of yung ibinigay ng FDA sa amin ng BAI ay kailangan dumaan kami sa proseso para makita kung talagang umi-effect yung bakuna. Pinagagawa ng paraan ni Senator Cynthia Villar na mapabilis ang pamamahagi ng mga nasabing bakuna. So, tingnan nyo kung ano magagawa nyo. You make it attractive for them para matapos tayo ng October, di ba? Ganyan talaga buhay eh. Hindi tayo pwede na sasabihin nyo mabagal. Gagawa ka ng paraan, why mabagal? Samantala natanong din sa nasabing pagdinig kung may nakalaang budget ng DA para sa animal welfare. We would like it to be quite specific. For example, for let's say pets, no? Kahit na sabihin mo livestock, animal welfare pa rin yan, dapat sana maklaro na makasama doon yung neutering, spaying, anti-rabies, local support for LGUs that are maintaining a pound for dogs and cats, yung mga ganon, at least to maintain a specific standard. Nagpahayag din ng parehong pananaw sina Senator Binay at Senator Villar. Anila hindi lang dapat bakuna kontra rabies ang pagtuunan ng kagawaran, kundi maging ang pagkontrol sa populasyon ng mga palaboy na hayop. Nangako naman ng DA na ito ay kanilang agad na tutugunan. We promise to give her the whole program for the whole country, yung nationwide program, and in coordination with different foundations. So sila ho tumulong sa amin to formulate that program, and we are now submitted to the good senator yung program niya. So that includes yung anti-rabies, lahat po yung sinabi niyo, yung spraying, nandun na po yun. So we're hoping that we can get an additional funding for that. Matapos ang pagdinig sa budget ng Department of Agriculture, umaasa ang komite na sa susunod na pagdinig ay maiayos na ng ahensya ang mga kailangang rebisahin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang nanumpa bilang bagong alkalde ng Cebu City si Attorney Raymond Alvin Garcia matapos tuluyang maalis sa pwesto at permanenteng pagbawalang tumakbo sa public office ng Ombudsman si dating Cebu City Mayor Michael Rama dahil sa issue ng nepotismo at grave misconduct.
Ayon sa Department of the Interior and Local Government Region 7, anumang legal remedy na gagawin ng panig ni Rama ay hindi makahadlang sa tuluyang pagupo ni Garcia bilang alkalde ng lungsod. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. So I think there is really no difference. No? It's just a matter of title naman tingali. I will, of course, exercise my duty, my obligation as the mayor of the city of Cebu. So it's business as usual. Mag-focus sa trabaho. Ito ang nais gawin ni Attorney Raymond Alvin Garcia matapos ang ilang buwang pagkakatalaga sa kanya bilang acting mayor ng Cebu City, na ngayon formal nang nanumpa bilang full-fledged mayor ng Cebu City. Ayon sa Department of Interior and Local Government Central Visayas, wala nang anumang hakbang pa na maaaring gawin upang maibalik pa sa pwesto si dating City Mayor Michael Rama matapos lumabas ang hatol ng ombudsman hinggil sa kaso nitong nepotismo at grave misconduct. Ang sa amin talaga, sa ginagawa namin ngayon is that kung ano man yung gagawin nila, as to remedies na kailangan nilang gawin, hindi yung makakahadlang sa pag-assume ni Mayor Alvin as Mayor of Cebu City. Ganun pa man nagpaabot ng simpatiya si Mayor Garcia sa dating alkalde sa mga kinakaharap nitong issue. Kaning ang iyang karon is something that is very challenging, and of course even if it happens to me, I've said this in the past, I would also feel the same way. Dili nilalim ang iyang no, and of course I always say that I really wish him well, Mayor Mike. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Garcia, ipagpapatuloy niya ang ilang programa ni Rama, partikular ang laban kontra baha na isa sa mga hamon na hinaharap ng lungsod tuwing tag-ulan. Ngunit hindi na nito ipagpapatuloy ang branding o tagline ng dating administrasyon na Singapore-like Cebu City. I want Cebu City to have its own identity. Cebu City is not Singapore, and in fact we have been longer as a civilization compared to Singapore. No? So that is something which I feel that has to be changed. Sa kanyang pag-upo bilang alkalde ng lungsod, tinukoy ni Cebu City Mayor Garcia ang healthcare, housing at pag-aproba ng 2025 budget bilang ilan sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon upang lalo pang mapaglingkuran ang mga Cebuano. Ayon sa alkalde, pagsisikapang matapos na ang konstruksyon ng Cebu City Medical Center. Aniya kung anong mga palapag ang matatapos ay bubuksan na para makapaglagay ng health services na magagamit ng publiko. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po. Nakikita nyo ba yan? Mga pagong. Andito pa rin kasi ako sa Manila Zoo. Alam nyo ba na ang pagong isa sa pinakamatagal ng nabubuhay na hayop sa mundo? At marami pong mga nakakatuwang mga facts tungkol sa kanila. Alam nyo ba na ang pinakamatandang nabubuhay na hayop ay isang pagong? Ito si Jonathan, ang pinakamatandang nabubuhay na hayop sa lupa. Sa nakakamanghang edad na 192, si Jonathan ay isang Seychelles giant tortoise na ipinanganak noong 1832. Ipagpalagay mo, buhay na si Jonathan noong panahon na iniimbento pa lang ang telepono at bago pa sumindi ang mga ilaw sa mga tahanan. Nakatira si Jonathan sa liblib na isla ng St. Helena kung saan inalagaan siya ng iba't ibang henerasyon ng mga tao. Bagamat matanda na, si Jonathan ay nag-e-enjoy pa rin sa buhay. Nagpapainit sa araw, kumakain ng masasarap na pagkain at minamahal ng mga nag-aalaga sa kanya. Yan si Jonathan, ang pinakamatandang hayop sa lupa.
patunay na dahan-dahan man ang takbo ay malayo pa rin ang nararating. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, si Jonathan. Yun. Si Jonathan yung pumitik yata. Mabagal yung pitik. Kasi mabagal yung pagong. Tortoise, actually tortoise yun. Pagong kasi pinag-uusapan natin baka yung lagi to. Hindi na, wala tuloy ako kasi pumipitik yung... Hindi pala pumipitik yung nakalimutan ko tuloy mo na sasabihin ko. Ay, pero may fun fact ako sa tortoise, may nabasa lang ako yan. Pag bata, yung talagang baby pa siya, yung tortoise na yan. Although, di ba, ang tagal-tagal nung lifespan nila. Pero pag bata sila, very delicate ba yung tamang term doon? Yung... Maselan? Oo, maselan. Talagang kailangan, bibigyan mo siya ng matinding atensyon, alaga, kasi mabilis silang mamatay pag hindi mo sila alagaan mabuti. So, although mahaba yung lifespan nila, yung start ng life nila, very sensitive sila. Alam ko kasi. Paano naalala mo na yun? Si Alex, itong Lord Director natin. Bagalan mo ang paglakad para humaba buhay mo. Ano rin tayo, magsabi rin tayo dun sa mga kababayan natin sa Florida. Ayo, mag-iingat. At unang-una, manalangin. Dahil matinding bagyo, Category 4, pwede maging Category 5. Actually, nag-5 na yata siya. Nag-5 na. Pero hindi, bumaba siya. Parang humina ng onte, pero nandun pa rin nga yung possibility na mag-Category 5 na pinakamataas or pinakamalakas na category. Tampa, Florida. Hurricane. Dati sa libro ko lang nakikita yung Tampa, Florida na yun. Ako rin. Pero ingat po sa ating mga kababayan, pati sa mga residente. Yung daming Pilipino sa Tampa, no? Sa Florida. Madami. Okay. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Bilis ng araw. Salamat po at shoutout kina Alejo Aganon, kay Rafi Leno at Jose Fondo. Maraming salamat din po sa pagtutok kina Benjamin Cadanilla, Frank Natividad at Jonas Benavides. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 9:50 na nagsasabi, "Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat. Taglay ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.